trust the Lord. Trust the Lord, oh my soul. Trust the Lord, oh my soul. And all that is within me, trust His holy name. Thank the Lord. Thank the Lord, oh my soul. Thank the Lord, oh my soul. And all that is within me, thank His holy name. Let us now praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. And all that is within me, praise His holy name. And all that is within me, praise His El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Erkamka Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Through your blood, through the Ram, you saved the son of Abraham. Through the power of your hand, you turned the sea into dry land. Through the outcasts on her knees, you are the God who really sees. And by your might, you set your children free. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Erkamka Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Aming Panginoong Hesukristo, ang bugtong na anak ng Diyos na buhay, ang pangalang higit sa lahat ng pangalan, purihin ka ngayon at magpakailanpaman. Through Hallelujah. the Hallelujah. years you made it clear that the time of Christ was near. Though the people could not see what Messiah ought to be, though your words contained the plan, they just could not understand. Your most awesome work was done through the frail
I will praise you till I die. El Shaddai. Aming Panginoong Hesu Kristo, ang bugtong na anak ng Diyos na buhay. Ang pangalan ay higit sa lahat ng pangalan. Kaya ang lahat ng nilalang sa langit, sa lupa, sa ilalim ng lupa, ay maninikluhod at sasamba sa iyong banal at dakilang pangalan. Ikaw ay purihin ng lahat ng nilalang, lahat ng may buhay sa daigdig na to, purihin ka, Panginoong Hesu Kristo. Dumadalangin po kami, Ama, sa ngalan ng aming Panginoong Hesus, na muli sa aming pagtitipon sa dako pong ito, muli mo ituon sa amin ang iyong paningin. Muli mo kaming pagbuksan ng pintuan ng puso mo, Ama naming nasa langit. Tunay na ikaw ang Diyos na kumukupkup po sa amin. Ikaw lamang ang Diyos na aming mapanganganlungan, O Diyos, sa lahat ng oras. At sa kalinga mo lamang kami, O Diyos, may tiyak na kaligtasan. Kaya buong puso po kaming nananalig na sa mga sandali pong ito, sa aming pagtitipon dito sa iyong banal na pangalan, naririto ka sa aming kalagitnaan. Ikaw ang Diyos na buhay, at sa mga sandali na to nakakarinig ng aming dalangin. Ikaw ang Diyos na buhay na sa mga sandali na to ay handa, O Diyos, ipagkaloob ang aming mga kahilingan. Kaya, Ama, nananalig po kami ngayon na sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, lahat ng dumating sa dako po na ito, Diyos, hindi uuwing bigo, Ama, bagkus uuwing taglay ang pagpapala, O Diyos, na iyong ipinangako sa ngalan ng aming Panginoong Jesucristo. Ama, ikaw ang Diyos na mahabagin. Ang tulong mo'y sapat sa aming pangangailangan. Kaya kami, O Diyos, sa mga sandali po nito, buong puso nagpapakumbaba sa iyong banal na harapan at aming inaamin, Ama, higit naming kailangan ang iyong tulong. Sapagkat ang hindi magagawa ng tao, magagawa mo sa buhay po namin. Dakilang Diyos, maraming salamat, inaangkin namin ngayon na sa sandali pong ito, ikaw ang Diyos na naririto upang abutin kami at ipagkakaloob ang aming mga kahilingan sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na, naging lakas at pag-asa. Hallelujah, Hallelujah.
At ang mabuting balita ay ating tunghayan mula sa Ebanghelyo ng Panginoong Hesus ayon kay San Mateo, Kabanata ay 15, simula mga talata 10 hanggang sa susunod na mga talata. Pinalapit ni Jesus ang mga tao at kanyang sinabi, "Makinig kayong lahat at unawain ang aking sasabihin. Hindi ang pumapasok sa bibig ng tao, kundi ang lumalabas ang nakapagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos." Lumapit ang mga alagad at kanilang sinabi, "Alam ninyo, nagdamdam po ang mga Pariseyo sa sinabi ninyo." Sumagot siya, "Bubunutin ang bawat halamang hindi itinanim ng aking amang nasa langit. Hayaan ninyo sila, sila'y mga bulag na taga-akay. At kapag bulag ang umaakay sa bulag, kapwa silang mahuhulog sa hukay." Sinabi sa kanya ni Pedro, "Ipaliwanag po ninyo sa amin ang talinhaga." At sinabi niya, "Kayo man ba'y wala ring pangunawa? Hindi ba ninyo nalalaman na anumang pumapasok sa bibig ay tumutuloy sa tiyan at idinudumi? Ngunit ang lumalabas sa bibig ay nanggagaling sa puso at ito ang nagpaparumi sa tao. Sapagkat sa puso nanggagaling ang masamang isipan, pagpatay, pangangalunya, pakikiapid, pagnanakaw, pagsaksi sa kasinungalingan at paninirang puri. Ang mga ito ang nagpaparumi sa tao. Ngunit ang kumakain nang di muna naghugas ng kamay sa paraang ayon sa minanang turo ay hindi nakapagpaparumi sa tao." Ito ang mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. Papurihan natin ang ating Panginoon. Malakas na papuri para sa buhay at makapangyarihan Diyos. Hallelujah, hallelujah. Tama kanina sinabi ni Father Radya, parang nasa langit na. Ano? Parang napaligiran sa kanila ng mga anghel. Diba? Mga anghel ba yung nasa paligid? Ano? Hindi, mga anak ng Diyos. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Sino po naniniwala na siya'y anak ng Diyos? Taas nga ang kamay, naniniwala kayo na kayo'y anak ng Diyos? Ibig sabihin yan, mayaman ang tatay mo. Amen. Siya ang may-ari ng lahat ng bagay. Di po ba? Kaya kung siya'y mayaman, at ang sabi nga ni San Pablo sa kanyang sulat, ang sabi po, buhat sa kayamanan ng iyong amang nasa langit na hindi nauubos. Diba? Kapag hindi nauubos, anumang oras ka lumapit, tiyak may maibibigay sa iyo. Amen? Naniniwala ba kayo na sa araw na to, lahat ng inyong kahilingan ay ipagkakaloob ng ating Diyos? Sinong naniniwala? Pumalakpak ang naniniwala. Sabihin mo sa katabi mo, sister, answered prayer ka na. Lahat ng answered prayer na pwede nang maupo. Isang mapagpala at magandang hapon po sa inyong lahat. Amen? Dahil yan ang nais ng ating Panginoon sa tuwing tayo lalapit sa Kanya, buong puso tayong manalig na anumang hinihiling natin sa Kanya ay ibibigay niya sa atin. Amen? Hindi lang natin isipin na may magagawa siya, bagkus talagang angkinin mo na yan ay ibibigay niya sa iyo sa araw na ito. Amen? Dahil alam po natin na ang pangako naman talaga sa atin ng Diyos, hindi mabibigo ang sinumang nananalig sa Kanya. Amen? Kaya ang bawat lumalapit sa trono ng mahabaging Diyos, ang sabi po, kakamtan niya ang habag o tulong na nanggagaling sa ating Panginoong Hesukristo. Amen? Kaya lahat ng walang bisa, magkakabisa na. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoong Hesukristo. Glory to God. Hallelujah.
Sabihin mo nga sa katabi mo, sister, brother, kung ano ang itinanim, siyang aanihin. Naniniwala kayo? Amen. Kung ano ang itinanim, sabi po siya ang aanihin. Amen? Kaya kapag ikaw nagtatanim, alam mo kung anong aanihin mo kasi alam mo kung ano yung tinanim mo, di po ba? Kanina sa ebanghelyo natin ay tungkol din po sa pagtatanim. Mayroon po na kung saan ay nagtanim sa bukid at yung nagtanim sa bukid ayon sa ebanghelyo ay dalawa. Amen? Yung may-ari ng bukid na naghasik ng mabuting binhi. Kaya po siya naghasik ng mabuting binhi kasi yun ang kanyang ninanais na anihin. Amen? Yung magiging bunga ng mabuti na kanyang itinanim. Amen? Subalit, nung nagpapahinga na siya, mayroon din po naghasik doon sa bukid na kanyang pagmamay-ari, na kanyang tinaniman ng kanyang mabuting binhi, may naghasik din po, may nagtanim din. Amen? Naghasik ng damo. Ang sabi po roon, ang inihasik naman ay damo. Purihin natin ang ating Panginoong Jesucristo. Yung damo, isiniksik na lang doon sa bukid. Amen? Isiniksik na lang doon sa bukid yung damo na yon, kaya damo yung itinanim, ibig sabihin niyan, kung anong maaring magiging bunga ng damo na yon, yun ang maaring anihin na nagtanim noon. Di po ba? Yun ang aanihin na nagtanim po kung anong magiging bunga nung itinanim niya roon sa bukid pong iyon. May layunin. Ang sabi nga, yung nagtanim ng mabuti, nagmimithi ng mabuti. Yung nagtanim ng sandali na yan ng damo na inilarawan hindi mabuti, isang hindi mabuting binhi, malamang yun din ang kanyang nais na anihin. Amen? Maari, yun ang pakinabang para sa kanya, at yung sa isa naman, kung ano tinanim niya, yun din ang pakinabang para sa kanya. Pero doon sa bukid kanina, ang sabi nga po roon ay, ang nagtanim ng damo ay kaaway. Amen? Kaaway ang nagtanim ng damo doon sa bukid pong iyon. Dito po sa ating binasa, sa talata po ay 13, kaya inuugnay ko kanina doon sa ebanghelyo natin, kasi may sinabi dito sa ating binasa, sa kabanata po 13, sumagot siya, bubunutin ang bawat halaman, hindi itinanim ng aking amang nasa langit. Amen? Ang sabi po, bubunutin ang halaman na hindi itinanim ng kanyang amang na sa langit. Amen? Bubunutin, ibig sabihin niyan, aalisin talaga iyan. Amen? Kasi maari, hindi yan karapat-dapat doon sa bukid. Amen? Kaya, kung hindi yan karapat-dapat sa bukid at hindi yan ang kanyang itinanim, bubunutin niya iyan. Maari sagabal iyan doon sa mga itinanim niya. Di po ba? Sino po sa inyo nakaranas magbukid? Nakaranas na kayo magbukid, ano? Sino na sa inyo nakaranas mamundok? Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesus. Glory to God. Hallelujah. Ayan. Kasi sa amin, pag sinabing bukid, bundok. Ano? Diba? Sa Tagalog, bundok. Pag sinabi naman po na bukid dito sa Tagalog, sa amin, palayan. Di po ba? Ayan. Palayan. Basakan. Titingnan po natin dito, may naghasik ng damo. Amen, damo. Ang sabi po, ang naghasik po ay kaaway. Kaaway ang naghasik ng damo, ang sabi po roon, na kung saan ay alam natin ang isang layunin ng kaaway ay magnakaw, magwasak, at pumatay. Amen. Ano kaya ninanakaw ng damo doon sa bukid? Malamang ang ninanakaw ng damo doon sa bukid, yung sustansya ng bukid.
kung ano yung sustansya doon sa bukid na nararapat para sa binhi, sa butil na itinanim talaga na may-ari ng bukid po na yon, maari yung sustansya ng bukid ay nakukuha ng mga damo, amen, na dapat para po doon sa mabuting binhi na itinanim. Kaya mga kapatid, sa ating Panginoong Jesucristo, diyan po makikita natin minsan ninanakaw po ng masamang damo yung mga sustansya ng bukid. At yung damo po ay hinahadlangan yung paglago po ng trigo o ng mabuting binhi at hinahadlangan ang pagbunga nito. Amen? Kaya hindi agad bumubunga o kaya minsan talagang hindi na nakakapamunga yung talagang binhi na nararapat na itinanim po doon dahil minsan nadadaig na ng mga damo. Amen. Minsan naman matatanaw natin sa isang bukid, mas malago ang damo kaysa palay. Halimbawa, palay na lang, di po ba? Minsan mas malago po yung mga damo kaysa itinanim na palay, mga kapatid, para baga na kung saan ay mas malakas humigop ng sustansya yung damo kaysa palay. Ano? Kaya yung damo ang siyang unang lumalago, mga kapatid, sa Panginoong Hesus. Na minsan makikita mo sa bukid, para bagang mas makapangyarihan yung damo sa bukid kaysa palay na itinanim. Kasi mas nakikita silang lumalago kaysa palay. Di po ba? Kaya makikita mo para bagang minsan parang hindi naman palay ang nakatanim, kundi damo na lang. Dahil mas lumalago yung mga damo po nung oras po na yan, na parang baga ang damo ang siyang may karapatan sa bukid na iyon. Na para baga ang damo ang siyang may karapatan sa bukid pong iyon. Nakakakita ba kayo ng ganon? Na minsan, bakit para baga yung hindi naman talaga mananampalataya, yun pang pinagpapala? Amen? Bakit minsan yung talagang naglilingkod kay Lord para bagang napakaraming pagsubok? Amen? Para bagang nauunahan, umunlad ng, siguro na nauunawaan nyo. Di po ba? Na minsan makikita mo, minsan mga kapatid, nangyayari minsan sa atin, kasi ang sabi diyan, isang bukid lang. Isang bukid lang, di po ba? Pero minsan makikita po natin na sa halimbawa na lang sa atin minsan samahan, may mga tapat na naglilingkod na minsan para bagang hirap umahon. Pero mayroon naman minsan makikita mo na andyan dyan sa gawain, wala namang ginagawa. Madiskarte lang. Ano? Pero minsan madiskarte kasi kaya nga po umuunlad, gumiginhawa. Dahil madiskarte po, pero itong tatandaan natin, ang sabi ng Biblia, talagang ganyan, ang makamundo ay madiskarte kaysa makadiyos. Amen. Bakit po? Kasi ang makamundo, hindi sila takot gumawa ng masama basta pagkakakitaan nila. Amen? Basta pakikinabangan nila, hindi kagaya ng mga anak ng Diyos na talagang magtitiis iyan. Amen? Hindi gagawa iyan ng masama, kundi gagawa iyan magtitiis, gagawa ng mabuti at hihintayin talaga ang pagpapala na galing sa Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya minsan, para bagang minsan, naiinggit ka, minsan mananalangin ka, Lord, tapat naman ako naglilingkod sa iyo, Lord. Nag-aabuno pa nga ako, Lord eh. Kung nag-aabuno ka, malamang tataba yan. Amen? Diba? Minsan nangyayari po yan sa atin, mga kapatid sa Panginoong Hesus, na minsan para bagang hindi makatarungan, minsan ang tingin natin, na tila baga, ba't para tayo ang pinababayaan ng Lord na tayo naman ang naglilingkod? Di po ba? Pero wag niyo pong tanawin yan, mga kapatid sa ating Panginoong Hesus. Ito po ang nais ko rin pong iparating po sa inyo. Kahit lumalago, yung damo minsan sa palayan, di po ba, sa bukid,
Lumalago po mga kapatid yung damo, pero kahit lumalago yung damo ang nakakasira ng imahin ng bukid. Amen? Lumalago ka nga, minsan pinagpapala ka nga sa gawain ni Lord, di po ba? Pero minsan mga kapatid ay, tawag po nito, sabi po dyan kasi sa binasa po natin, hindi yung pumapasok, kundi yung lumalabas. Amen? Napupuno ka nga ng pagpapala, pero ang tanong naman kapatid, kamusta ang kalalagayan ng puso mo? Amen? Na minsan, ang sabi, yung damo ang nakakasira ng imahin ng isang bukid. Amen? Na kahit lumalago yung damo na yan sa bukid, nga minsan ay parang maganda tingnan dahil malago, pero dahil damo iyan, nakakasira pa rin iyan ng imahin ng bukid. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, sister, isa kang mabuting binhi. Hindi ka mukhang damo. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Hesus Kristo. Glory to God. Hallelujah. Sino po dito, siya po ay mabuting binhi? Taas nga ang kamay. Nasa isang mabuting binhi. Nahihiya pa sila tumaas. Taas nyo na yan, taas nyo na. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Ang Panginoon ang nagdala sa iyo sa gawain pong ito. Amen. Dahil alam ng Panginoong Jesucristo, mga kapatid, magagamit ka ng Diyos, alam ng Panginoong Jesucristo kung anong meron sa puso mo. At kung anong meron sa puso mo, nakikita yan ng Panginoong Jesus, magbibigay iyan sa Kanya ng karangalan, ng kaluwalhatian para sa ating Panginoong Jesucristo. Glory to God. Hallelujah. Ngayon, ang sabi po dyan, doon sa Ebanghelyo kanina, ang sabi po ng mga tao, nung makita nila na may mga tumubong damo, ang sabi po, bubunutin ba namin? Sabi ng may-ari, huwag ninyong bunutin. Baka mabunot pati yung palay o yung trigo. Kapag sumisibol na yung palay, lumalago na, habang hindi pa nagbubunga, mga kapatid, magkamukha sila ng damo. Magkamukha sila ng damo. Kaya kapag binunot mo yung damo, pwede minsan mapagkamalan yung palay. Amen? Pwede mapagkamalan, pwede na maari mapagkamalan mo yung palay na damo at pwede mong mabunot din pati yung palay. Kaya ang sabi po dyan, huwag ninyong bunutin. Hayaan nyo lang sila diyan. Hayaan nyo na lang silang lumago. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Subalit dito sa binasa natin, sumagot siya, bubunutin ang bawat halamang hindi itinanim ng aking ama. Bubunutin ang bawat halaman na hindi itinanim ng aking ama. Ang may karapatan lang bumunot, yung nagtanim. Amen? Ang may karapatan lang bumunot doon sa damo ay yung nagtanim. Kasi ang nagtanim ang nakakakilala kung ano yung kanyang itinanim. Amen? Kaya yung hindi niya itinanim, kilala niya rin at siya lang ang may karapatan bumunot noon. Tayong lahat dito sa gawain na ito, tayong lahat hindi mo masasabi kung sino ang damo dito. Di po ba? Wala tayong makarapatan magsabi, ikaw ang damo, sister, ikaw ang damo. Di ba? Wala, mga kapatid. Hindi mo makikilala, di ba? Pero may nakakakilala kung alin yung itinanim at kung alin yung damo na tumubo doon sa kanyang bukid. Amen? Ang sabi po, alam iyan ng ating amang nasa langit. At ang bawat halaman na hindi niya itinanim, siya ang bubunot. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya kapag inalis ka doon sa bukid yung damo, lahat ng mayroon doon sa bukid, hindi na pakikinabangan ng damo.
Di po ba? Lahat yun mapupunta na doon sa talagang binhi na itinanim. Kung palay, kapakikinabangan na iyan ng palay doon. Di po ba? Kaya mga kapatid sa ating Panginoong Jesucristo, ang tunay na pagpapala ay naroon sa bukid kung saan itinanim yung tunay na binhi. Amen. Hindi ka dadalhin ng Diyos sa gawain pong ito kung walang mabuting gagawin ang Diyos sa buhay mo. Amen. Kaya ka dinala ng Panginoon sa bukid na to, sa gawain ng ating dakilang El Shaddai, dahil nais ni El Shaddai kung anuman ang mga pagpapalang inilaan niya sa mga tinawag niya at dinadala niya dito sa kanyang banal na gawain, ang mga pagpapala na yan ay para sa iyo. Amen. Para sa iyo. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Glory to God. Ang sabi po, mga kapatid, sa ating Panginoong Jesucristo, ang may karapatan lang magbunot niyan ay yung nagtanim. Amen? Dahil alam niya kung alin ang hindi niya itinanim. Ang sabi po kasi dito, mga kapatid, nakita po ng mga iskriba at mga pariseyo sa talata po isa, na mga alagad ng Panginoong Hesus ay kumakain ng hindi naghugas ng kamay. Kaya ang sabi nila ay ganito, sabi niya, ba't hindi sinusunod ng mga alagad mo yung minanang turo natin? Hindi sila naghuhugas ng kamay bago kumain. Kasalanan yan. Kasalanan yan, kasi minanang turo po yan. Sabi ng Panginoong Jesucristo, o bakit pinawawalan nyo naman ng bisa ang utos ng Diyos dahil sa inyong minanang turo? Ang sabi ng Panginoong Jesucristo, ang utos ng Diyos, igalang mo ang iyong ama't ina. Ang sinong hindi gumalang sa kanyang ama't ina ay dapat patayin, dapat parusahan. Pero anong sinasabi nyo? Ang anumang tulong ninyo na ibibigay nyong tulong sa inyong mga magulang, sinasabi nyo ay handog para sa Diyos. Kaya yung magulang nyo, ayaw nyo nang igalang. Kaya sabi ng Panginoong Jesucristo, ang gagaling nyo. Amen? Ang gagaling nyo dahil dyan sa minanang turo nyo, yung mabuting itinuturo ng Diyos, binabaliwala nyo at mas kinikilala nyo ang sa inyo. Amen? Kaya, ang sabi po, ang bawat itinanim ng Diyos sa puso natin, hindi niya bubunutin. Amen. Dahil yan ang mabuti at makakabuti para sa atin. Pero kung anumang ang itinanim dyan sa puso natin na hindi ang Diyos ang nagtanim, bubunutin niya iyan para ikaw mapabuti lalo. Aalisin iyan ng Diyos para hindi masira ang buhay mo, bagkus lalong gumanda ang buhay ng bawat isa po sa atin sa pamamagitan ng itinatanim diyan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya anumang salita diyan na kung saan makakasira sa atin, aalisin iyan ng Panginoong Hesus, bubunutin niya iyan at papalitan niya iyan ng isang magandang bini na kung saan salita na nanggagaling sa ating Panginoong Jesucristo. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoon. Malakas na papuri para sa buhay at makapangyarihang Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, sister, isa akong mabuting binhi. Kaya kapag ikaw ay mabuting binhi, kapag ikaw ay isang mabuting binhi, mabuti ang magiging bungang makukuha sa iyo. Amen? Yung bungang makukuha sa iyo ay mabuti. Amen? Pumalakpak nga po ang lahat ng mabuti. Kaya kapag ikaw nasa gawain ni El Shaddai, mapapabuti ka kasi mabubuti tao dito. Amen? Hindi ka sasamain, talagang mapapabuti ka. Amen? Kasi lahat dito ay mabuti at handang gumawa ng mabuti. Amen. Kung anong itinanim, siyang aanihin. Ang nagtanim ng damo, aani ng damo. Sino nagtanim ng damo? Ang nagtanim ng damo, kaaway.
Sabi kanina sa Ebanghelyo, di po ba? Ang nagtatanim ng damo ay kaaway, masama, di po ba? Si Satanas ang nagtatanim ng damo. Kaya sabihin mo sa katabi mo, sister, hindi ako damo. Palakpakan natin ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya, pagdating ng anihan, hindi si Satanas ang kukuha sa'yo. Amen? Pagdating ng anihan, kasi ang Panginoong Hesus ang nagtanim ng isang mabuting binhing tulad mo, siya ang aani sa'yo. Amen. Ang sabi po, kapag dating ng anihan, ang sabi po dyan, yung butil ay dadalhin sa kamalig. Amen? Yung damo, dadalhin din. Amen? Kung saan niya dadalhin, basta hindi ka kasama doon. Basta ikaw nasa kamalig ka ni Lord. Kapag ikaw nasa kamalig ni Lord mapunta, iingatan ka niya. Amen? Iingatan ka ng Panginoong Hesus. Ang sabi po dito, ito po yung bunga ng masamang damo. Ang sabi sa talata ay 18, ngunit ang lumalabas sa bibig ay nanggagaling sa puso at ito ang nagpaparumi sa tao. Sapagkat sa puso nanggagaling ang masamang isipan, pagpatay, pangangalunya, pakikiapid, pagnanakaw, pagsaksi sa kasinungalingan at paninirang puri. Amen. Ang sabi po, yan po yung bunga ng masamang binhi. Amen. O ng damo. Yun ang maaani mo. Amen. Yung lahat ng sinabi po roon, itong lahat na ito po yung taglay niyang bunga na kapag ikaw iyan, yan po yung maaani buhat sa'yo. Amen? Sabi po, paninirang puri, pagpatay. Yan ang bunga. Pero kapag tayo po mga kapatid ay nataniman ng mabuting binhi, at ang mabuting binhi, walang iba kundi ang salita ng Diyos. Amen. Kung yan ay mabuting binhi, kung ano yung bunga niyan, yun ang maaani buhat dyan sa binhing iyon. Amen. Kung ano yung mabuting taglay ng mabuting binhi, yun ang aanihin. Pag-ibig, sabihin mo nga sa katabi mo, pag-ibig. Kayo ba'y umibig na? May kapatid tayo kahapon, inasal na kahapon. Si Sister Flor, ayan. May pag-asa pa kayo. Amen. Ang Panginoong Hesukristo, ang sabi po, ang binhi po ay ang salita ng Diyos. Ngayon, ang salita ng Diyos ay nagkatawang tao. Ang salita ng Diyos ay nagkatawang tao at walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Bakit siya nagkatawang tao? Para yung mabuti na nakakapaloob sa salita, narinig niyo po? Para yung mabuti na nakakapaloob doon sa salita ay maibigay sa atin, amen, yung bunga na taglay noon ay maiparating sa atin. Amen. Kaya yung bunga na taglay noon ay dala-dala ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nagkatawan tao yung salita para nasagunan sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo, yung mabuting dala-dala nakapaloob sa salita ng Diyos, maibigay sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Palakpakan po natin ang ating buhay at makapangyarihan Diyos. Kaya nung dalhin iyan ng Panginoong Hesukristo, yung bunga po na iyan, mga kapatid, nung magkatawan ng katawan taong Hesukristo, para yung bunga na iyan, na mabuting binhi, madala po sa atin, nung madaanan ng Panginoong Hesus, yung babaeng nahuli sa pakikiapid. Kilala niyo ho ba yung babaeng nahuli sa pakikiapid? Huwag mong tingnan yung katabi mo, dito kayo tumingin sa akin.
Yan. Yan. Palakpakan natin ang Panginoong Hesus natin. Ang sabi po ay ang ganito po. Ang hatol sa kanya ay babatuhin hanggang sa mamatay. Amen? Babatuhin hanggang sa mamatay. Pero nung sandali po na yan, dala-dala ng Panginoong Jesucristo yung bunga, yung mabuti nakakapaloob doon sa salita po ng Diyos. Yun ang gusto niyang dalhin doon sa babae dahil yun ang makapagliligtas sa babae. Amen? Kaya nung dala-dala ni Kristo yung bunga na iyon sa babaeng iyon, ang sabi ng Panginoong Kristo sa babaeng iyon, meron bang bumato sa'yo? Sabi ng babae, wala. Ano nangyari sa babae? Iniligtas siya ng Panginoong Jesucristo doon sa kapahamakan. Yan yung bunga, nagliligtas sa isang tao sa tiyak na kapahamakan. Purihin po natin ang ating Panginoong Kristo. Kaya lahat ng abutin ng bunga na yan, ng mabuting binhi, sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo, lahat ay hindi mapapahamak. Kakamtan ang tunay na kaligtasan. Amen. Nung dala-dala iyan ng Panginoong Hesus, yung binhi na yan, para yung bunga na iyan ay dalhin po sa atin, nung dalhin niya iyan sa taong bulag, ano nangyari sa taong bulag? Nakakita. Nakakita. Yung taong bulag, yung taong walang paningin, yung taong nabubuhay sa kadiliman, nagkaroon ng liwanag. Nagkaroon ng liwanag. Kasi dala-dala ni Kristo, nagkatawan tao siya para yung mabuting naruroon sa salita na iyan, yung bungang taglay-taglay ng mabuting binhi na iyan, mahatid niya sa bawat isa sa atin. Palakpakan niyo ang ating Panginoong Hesus. Nung madaanan ng Panginoong Hesus yung tao na inaalihan ng masamang espiritu, na yung masamang espiritu lumipat sa baboy, narinig niyo na ba yung ibanghelyong iyon? Na napakarami po noon, nagtakbuhan yung kawan ng baboy, na inalihan ng masamang espiritu. Ibig sabihin, napakarami po noon, di po ba? Nako, paano na lang kung sa'yo sumanib yun? Di ba nakakatakot, di po ba? Pero, nung dalhin ng Panginoong Hesus, yung bunga, amen, yung bunga, nung dalhin niya sa taong iyon, yung taong inaalihan ng masamang espiritu, nakalaya, nagbagong buhay. Nagkaroon ng bagong buhay. Dahil dala-dala ni Kristo yung bunga ng mabuting binhi, ang salita ng Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Naranasan nyo na ba? Nakarating na ba sa inyo ang bunga niyan? Nakarating na ba sa inyo ang bunga ng mabuting binhi? Nadala na ba sa inyo ng ating Panginoong Jesucristo? Hindi niya lang yan minsan dadalhin sa iyo. Hindi lang minsan. Kung noon may sakit ka, pinagaling ka niya, kahit ngayon, pagagalingin ka pa rin niya. Dadalhin niya pa rin sa iyo ang bunga niyan. Kung kinakailangan mo ang kagalingan, pagagalingin ka ng ating Panginoong Jesucristo. Ang taong nadadalhan ng Panginoong Hesus ng bunga ng mabuting binhi iyan, yung nangihina, lumalakas. Amen. Lumalakas, mga kapatid, sa ating Panginoong Hesus. Yung taong walang pag-asa, nagkakaroon ng pag-asa. Palakpakan, papurihan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya huwag kang mag-alala, mga kapatid, kung sa tingin mo sandali na ito, maraming nawala po sa iyo. Marami bang nawala sa inyo? Sino nawalan dito ng asawa? Minsan maraming nawawala sa buhay po natin. Amen? Pero yung lahat minsan na nawawala sa buhay natin,
Nung dumating si Kristo sa buhay natin, naibalik. Amen? Mga tao dati, makikita mo, bagsak ang buhay, bagsak ang negosyo, buhat sa pagiging mayaman, naghirap, pero nung makilala ang Panginoong Hesus, muling ibinalik ang dating nawawala sa buhay po nila. Amen. Dahil yan ang bunga ng mabuting binhing dinadala niya sa atin. Nakakabuti sa bawat isa sa atin. Amen. Uulitin ko po mga kapatid, ang sabi po dito, kung anong lumalabas sa bibig nang gagaling sa puso. Amen. Wala kang marinig kay Jesucristong hindi maganda. Wala kang makikita sa Kanya na hindi maganda. Dahil kung ano mayroon sa salita ng Diyos na sa puso niya, yun ang nagiging buhay niya. Yun ang nagiging buhay niya. Amen. Kapag yung linalaman ng salita ng Diyos ang siyang nagiging buhay ng bawat isa sa atin, amen. Kung ang linalaman na mabuti ng salita ng Diyos na inihahasik ng Diyos sa puso po ng tao, kung yan ang magiging laman ng buhay po natin mga kapatid, ano ang sabi ng salita ng Diyos? Kung kayo'y mananatili sa akin at mananatili sa inyo ang aking salita, ibig sabihin nakikita sa inyo ang kabutihang dala-dala ng salita kong itinanim sa puso nyo. Amen. Inilagay ko sa puso nyo, ang sabi ng Panginoong Hesus, hingin ninyo ang inyong maibigan at ipagkakaloob ko sa inyo. Purihin po natin ang Panginoong Hesus. Mananatiling dadaluyan ka ng bunga. Dadaluyan ka ng bunga. Pag sinabing dadaluyan ng bunga, kapatid, maari yan ang bunga na kung saan, kung anong nawala sa inyong mga mahal sa buhay, ibabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Muling ibabalik sa atin ang ating Panginoong Hesus. Lahat po tayo sa gawain pong ito, umaasa sa kabutihang magagawa ng Diyos. At alam natin, totoo ang Diyos. Tapat siya sa kanyang pangako. Amen. Na ito lang ang sabi ng Panginoong Hesus, yung hindi niya tinanim, bubunutin niya. Bubunutin niya. Amen. Pero yung tinanim ng Panginoong Hesus, pagbubungahin niya. Pagbubungahin niya dahil alam ng Panginoong Kristo, yung bunga ang magbibigay sa kanya ng karangalan. Amen. Hindi naluluwalhati ang Diyos sa kahirapan mo dahil hindi yan ang pangako sa iyo ng Diyos. Amen. Kaya, pasasaganain ka ng Diyos. Purihin natin ang ating Panginoong Jesucristo. Hindi naluluwalhati ang Panginoong Jesucristo sa karamdamang taglay mo. Kaya lahat ng may karamdaman madaanan ng Panginoong Hesus, mga kapatid, dahil hindi naluluwalhati ang pangalan ng Diyos sa karamdaman na taglay ng tao, lahat pinagagaling ng ating Panginoong Jesucristo. Pinagagaling ng ating Panginoong Hesus. Manalig ka sa ating Panginoong Jesucristo. Manalig ka, kapatid. Ang sabi po, ang tunay na tinanim niya, titipunin niya sa kanyang kamalig. Pag sinabing titipunin ng Diyos sa kanyang kamalig, iingatan niya ito na huwag masira. Iingatan niya na huwag masira. Kung ikaw ang trigong iyan, kung ikaw ang binhing iyan, na naruroon sa kanyang kamalig, papayapa buhay mo. Papanatag ang buhay mo. Dahil mismo ang Diyos ang siyang mag-iingat sa buhay mo. Amen. Tumayo po tayong lahat. Yuko po natin ang ating ulo, pikit natin ang ating mga mata. Ang sabi po dyan, kung ano ang tinanim, siyang aanihin. Kung ikaw ang mabuting binhing itinanim ng Diyos, at ikaw nga talaga iyan. Dahil kung hindi ka mabuting binhi, hindi ka niya dadalhin dito.
Hindi kanya ibibilang sa bukid na ito, na kung saan itinatayo niya, inilalagay ang mabubuting binhi, kagaya mo, kagaya ng bawat isa, na kung saan inaasahan ng Panginoong Hesus magdadala ng mabuting bunga. Kung ang bukid na to, ang gawain na to, ay isang kamalig na pinagdadalhan sa atin ng Diyos para ang mabuting binhi ay ilagay sa kamalig na ito upang maingatan niya, mapagpala at hindi masira kailanman. Napakapalad mo kapatid, kabilang ka. Nakabilang ka. Sabihin po natin, Panginoong Hesukristo, salamat. Hindi man ako karapat-dapat, pero ibinilang mo ako sa isang mabubuting binhi na dinala mo sa iyong bukid at patuloy iingatan sa iyong kamalig. Isinusuko ko sa iyo ngayon ang aking buhay. Ikaw ang maghari sa buhay ko. Ikaw ang manahan sa puso ko. Panginoong Hesukristo, dalangin ko, kamay mo ang siyang manatili na siyang humawak sa buhay ko. Patuloy yung kausapin ng Panginoong Hesus. I will ever love and trust Him in His presence daily. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all to Jesus. I surrender, Lord. I give myself to Thee. Fill me with Thy love and Thy power. Let Thy blessings pour on me. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. With Thee I need Thee. Every hour I need Thee. Oh, bless me now, my Savior. I come to Thee. I need Thee, oh, I need Thee. Every hour I need Thee. Oh, bless me now, my Savior. I come to Thee. Siguro nakakita naman kayo ng mga nagtatahip.
Dati nakikita natin kung paano nagtatahip ng isang bigas, minsan nagtatahip ng palay, na habang itinatahip, minsan mga kapatid, may mga palay na nagtatalsikan, yung mga ipa nagtatalsikan, pero meron pong mga palay o bigas na nananatili doon. Hindi nahuhulog, hindi tumatalsik. Marami ng ligligan ang dinaanan natin. Pero nananatili kang may lakas dahil hindi ka pinabayaan ng Diyos. Marami ng suliranin, marami ng pagsubok tayong dinaanan. Pero bakit hanggang ngayon, nagtatagumpay ka pa din? Nananatili kang matatag. Nananatiling masasabi mo na hindi ka pinabayaan ng Diyos. Dahil kailanman, ang isang katulad mo ay kamay ng Diyos ang nag-iingat. Kamay ng Diyos ang nag-iingat sa iyo. Hindi hahayaan ng Diyos ng isang katulad mo mawala sa Kanya. Hindi niya hahayaan. Kung minsan nagkukulang kang pahalagahan ang buhay mo na yan, pero ang Diyos hindi nagkukulang. Ama naming nasa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat, narito ang bawat isa. Alam namin, Lord, kaya kami naririto, nakatayo pa rin. May lakas na sa mga sandali na to, Diyos, nakapagpupuri po sa iyo, nakakapakinig ng salita mo, malaya pa rin nakakapaglingkod po sa iyo. Alam namin, Lord, hindi namin ito plano sa buhay po namin. Ikaw ang may plano nito. Ikaw ang may plano nito sapagkat ikaw ang pumili sa amin. Ikaw ang pumili sa amin. Buhat pa sa pagkabata namin. Ikaw ang umingat sa amin. Ikaw ang nag-iingat sa amin para makabilang kami sa mga sandali na to, Diyos, sa mga tao na kung saan nais mong ipunin sa iyong kamalig. Hinihiling ko dakilan, Diyos, patuloy ang iyong kamay ang siyang manatili po sa bawat isa. Ang may sakit o Diyos o karamdaman, hinihiling ko ang kagalingan, Ama, ipagkaloob sa ngalan ng Panginoong Jesucristo. Ang nangihina, dakilang Ama, dalangin ko po ipagkaloob ang kalakasan, dakilang Ama naming nasa langit. Ang tila bagad na dirimlan sa mga sandali na to, Ama, at nawawala ng pag-asa, dakilang Diyos naming nasa langit, buksan mo ang kanyang paningin sa iyong pag-ibig, Panginoong Jesucristo. Dalawin mo, Lord, ang puso niya ngayon sa mga sandali na to. Ipadama mo, Panginoong Jesus, kung gaano mo siya kamahal, Panginoong Jesus. Ama, ikaw lang makapagbibigay sa amin ang tunay na kalakasan. At inihiling namin, dakilang Diyos, sa mga sandali na to, ang patuloy mo pong pagkilos sa buhay po namin. Hallelujah. Manahan ka, O Diyos, sa puso namin. Maghari ka sa buhay namin. At tulad ng iyong pangako, huwag mo kaming iwan. Huwag mo kaming pababayaan. Patuloy mong silyuhan ng banal na dugo ng Panginoong Hesus ang bawat isa po sa amin. At silyuhan kami, O Diyos, ng banal mong Espiritu. At ng pag-ibig mo, Diyos, ang puso ng bawat isa sa amin. Salamat, Panginoong Jesucristo. Taas natin ang lahat ng nais nating itaas sa Panginoong Hesus. Ama naming nasa langit, narito ang kahilingan ng bawat isa po sa amin sa hapon pong ito. Buong puso po kaming nananalig, dakilang El Shaddai, na ang lahat ng aming kahilingan ngayon ay maipagkakaloob mo po sa amin at ipagkakaloob mo po, Ama, sa amin sa ngalan ng aming Panginoong Jesucristo. Pagpalain mo ang aking mga kapatid habang naririto sa Hong Kong, O Diyos. Biyayaan sila ng magandang kalusugan, kalakasan, Panginoong Jesus, kasama ng kanilang mga mahal sa buhay, aming mga mahal sa buhay, na naiwan namin, O Diyos, sa aming bansa.
Biyayaan mo sila, Ama, ng magandang kalusugan, kalakasan, at patuloy, Ama, mga kapatid kong ito, habang naririto sila, Ama, punuin sila ng mabubuting bagay na kanilang kailangan, mabubuting bagay na kailangan ng kanilang mga mahal sa buhay. Pagpalain mo ang amo na kanilang pinaglilingkuran, Panginoong Hesus. Maghari ka sa puso ng kanilang mga amo, dakilang El Shaddai. Pag-ibig mo ang patuloy pumuno, Ama, sa tahanan ng kanilang amo, dakilang El Shaddai, sa ngalan po ng Panginoong Hesukristo. Ama, salamat po sa iyo ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, sa katugunan mo sa aming mga dalangin, sa mga kabutihang ginagawa mo sa amin ngayon at patuloy pang gagawin sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Papurihan, pasalamatan ang ating Panginoong Hesukristo at patuloy kayong samahan at pagpalain ng Diyos sa lahat ng inyong gagawin. Salamat sa Diyos na tapat. Salamat sa Kanyang lingap. Salamat, ibinigay niya si Jesus Cristo. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son, and us. Let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. We give thanks. We give thanks. Manatili po tayong nakatayo, tayo po'y manalangin ng Salmo 91. Awit ng pagtitiwala sa Diyos. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalinganyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, Mukat tahanan, Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tayo kong pinagtiwalaan. Ika'y liligtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalingan niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay, maging sa gagawing biglaang paglusob pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamang mga araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maaano. Ika'y nagmamasid at sa panonood iyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarorosahan, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabutin, ika'y mapahamak at walang daratal, kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anghel, silang susubaybay.
Kahit saan dako, ikay maparoon, tsak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayukat silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maaano sa mga serpiente at leyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasaklolohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamoy nila'y kaligtasan. Maaring ipinit ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupaing ito. Maaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba, manalangin. Hanapin ako at taligdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at ang kasaganaan. Ito ang mga salita ng Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen.